Kaibigan, napansin mo na ba kung minsan, kapag may nakikita kang taong mas maganda ang buhay, mas magaling, o mas masaya kaysa sayo, bigla kang nakakaramdam ng kung anong kirot sa loob. Yung tipong hindi mo naman gustong mainggit, pero hindi mo rin maiwasan. Ang tanong, bakit nga ba tayo nakakaramdam ng inggit? At ano ang sinasabi ng emosyon na yan tungkol sa atin mismo? Sa dulo ng video na ito, magbibigay ako ng mga paraan kung paano mo maiiwasan o mababago ang pakiramdam ng inggit, at kung paano mo ito magagamit para sa mas positibong pagbabago sa sarili mo. Kaya manatili ka, kaibigan, dahil baka sa video na to, mas makilala mo ang sarili mo kaysa dati. Unang-una, kailangan nating maunawaan, ang inggit ay hindi kasalanan. Isa itong natural na emosyon, bahagi ng ating pagiging tao. Sa katunayan, may mga pag-aaral sa psychology na nagsasabing, ang inggit ay isang uri ng social emotion na tumutulong sa atin para makita kung nasaan tayo kumpara sa iba. Pero paano nga ba ito nagsisimula? Sa isipan natin, mayroon tayong tinatawag na social comparison system. Ito ang bahagi ng utak na gustong malaman kung, okay ba ako, o, kulang ba ako, sa mata ng ibang tao. Ginagamit natin ang ibang tao bilang panukat ng ating halaga. Kaya kapag may nakita tayong mas maganda, mas mayaman, mas successful, nagkakaroon ng discrepancy, parang sinasabi ng isip mo, bakit siya meron, ako wala. At dyan nagsisimula ang inggit. Hindi dahil masama tayo, kundi dahil gusto rin nating mapabuti ang sarili. Ayon sa mga psychologist, may dalawang uri ng inggit. Ang una ay benign envy, ito yung inggit na may halong inspirasyon. Kapag nakakita ka ng successful na tao, imbes na mainis, nai-inspire ka. Ginagamit mo yung emosyon bilang motivation. Pero may isa pa, malicious envy. Ito naman yung inggit na nagdudulot ng sama ng loob, galit, at minsan ay pagkasira ng relasyon. Ito yung tipong gusto mong bumagsak din yung taong naiinggitan mo. Ang tanong, kaibigan, alin sa dalawa ang mas madalas mong maramdaman? Maraming beses, hindi naman talaga tayo naiinggit dahil gusto nating makuha ang pag-aari ng iba, kundi dahil naramdaman nating kulang tayo. Inggit ay madalas na salamin ng insecurity. Kapag mababa ang tingin mo sa sarili mo, madali kang tamaan ng kahit anong bagay na magpapaalala kung saan ka mahina. Kaya kapag may kaibigan kang nagtagumpay, hindi ka agad natutuwa, kasi ang nakikita mo ay yung sarili mong kabiguan. At masakit iyon. Kaibigan, alam kong minsan napakahirap kontrolin ng ganitong pakiramdam. Kasi ang inggit ay tahimik. Wala kang sinasabi, pero sa loob mo, ramdam mo ang bigat. Subalit tandaan mo, hindi mo kailangang husgahan ang sarili mo dahil sa ganitong emosyon. Ang totoo, ang mga taong marunong umamin sa inggit nila, sila rin ang mas mabilis maka-recover. Ang susi ay hindi pagtakpan ito, kundi intindihin kung saan ito nanggagaling. Minsan, ang inggit ay senyales na gusto mong baguhin ang buhay mo. Na gusto mong umunlad, o gusto mong makamit din ang ganong kaligayahan. Ibig sabihin, may gusto kang patunayan, at may kakayahan kang gawin iyon. Sa neuroscience, kapag naiinggit tayo, nagiging aktibo ang bahagi ng utak na tinatawag na anterior cingulate cortex, ang parehong bahagi na konektado sa sakit. Ibig sabihin, literal na nasasaktan tayo kapag naiinggit. Pero ang kagandahan, kapag ginamit mo ito bilang signal sa halip na sumpa, pwede nitong baguhin ang direksyon ng buhay mo. Ang emosyon ng inggit ay nagsasabing, may gusto kang makuha. May dapat kang pagtrabahuhan. Hindi ito kaaway. Isa itong compass na nagtuturo kung ano ang gusto mong abutin. Narito ang mga paraang ipinangako ko sa simula kung paano mo magagamit ng tama ang inggit. Una, kilalanin ang emosyon. Huwag mong itanggi. Sabihin mo sa sarili mo, oo, naiinggit ako. Ang pag-amin ay unang hakbang sa pag-unawa. Pangalawa, hanapin ang pinagmulan. Tanungin mo, ano bang meron siya na gusto ko rin? Kadalasan, hindi material ang sagot, kundi pakiramdam ng tagumpay o kasiyahan. Pangatlo, gamitin ito bilang inspirasyon. Kung kaya nila, kaya mo rin. Imbes na inggitin sila, pag-aralan mo sila. Ano ang ginagawa nila na hindi mo pa ginagawa? Pang-apat, pasalamatan kung ano ang meron ka. Ang pasasalamat ay antidote ng inggit. Kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mong progreso, unti-unting mawawala ang pagkumpara mo sa iba. Pang-lima, mag-focus sa sarili mong landas.
Tandaan, may kanya-kanyang timeline ang bawat tao. Ang tagumpay nila ay hindi kabawasan sa'yo. Ikaw ay may sariling oras, sariling laban, sariling direksyon. Kaibigan, ang inggit ay hindi kailangang ituring na kahinaan. Ito ay paalala, na ikaw ay buhay, may pangarap, at may gustong marating. Ang mahalaga, gamitin mo itong apoy, hindi para sunugin ang iba, kundi para mas pagnangasin ang sarili mong apoy. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.